Rick, good evening. Good evening, sir. Okay, for our reference video, anong araw ngayon? Friday na. Friday, February 16, 2024. So, mga 6:30 p.m., ano? So, anong baon natin ngayon dyan, Rick? Ay, sir. May shoutout muna. Sila si... Shoutout? Ba, nag-improve ba? Sila si ano? Sino magkapa-shoutout? Sila si Martin, Christian, at Romnick ng... Martin, Christian, tsaka si Romnick. Romnick ng... ano to? Taga saan yan? Dito na sa Tambuli. Tambuli Property Office, PMO. Sa KMC. Sabihin sila yung mga maintenance engineer natin. Sa KMC. Alright, so papa-shoutout mga ano natin, viewers? Viewers natin, sila si Christian. Pa-follower natin? Follower. Okay Sila si Martin, Christian, tsaka si Romnick. Okay, so anong baon natin ngayon dyan? May nagtaon din na ano? Ano pa lang mas maganda? Maganda yung I-beams ba or yung ano yung I-beam o yung buhos? O yung buhos. Meaning yung steel structure erection o yung mga typical na talagang konkreto. Sige, ang dami na din nagtatanong dati niyan, hindi ko lang masyado napansin. So ito sasagutin natin. Ito sa atin lang to ha. Okay, ito sinulat ko. So sinulat ko dito yung advantages tsaka yung disadvantages. So ito muna, itong yung steel deck. Yan, I-beam din yan mga steel structure. So, steel deck versus sa mga typical na mga buhos talaga na konkreto. Okay. Ang advantage ngayon ng I-beam muna, yung mga steel structure, mga erection. Ang advantage nun is, kagaya nito, yung drawing ko. Ano to? Steel column, tsaka I-beam. I-beam. Tapos steel deck. O yun ang palagi tinatanong So, sinulat ko, advantage. Number 1, wala nang curing, Rick. Wala nang curing kasi pagbuhos mo, diretso na kasi ito, tingnan mo Ayan, 'di ba, yung steel deck, 'di ba? Kung mapapansin nyo, flange, 'di ba, yung plancha. Doon mo lang isasabit yung ito aluma, kunyari to, aluma beam to. Yung iba tubo lang. Iba tubo. Sa atin, yung drawing natin, ang example natin is aluma beam. Tapos merong U-head, merong adjustable U-head. Ito lang Sinabit lang natin sa I-beam, sinabit sa I-beam, sinabit diyan. Tapos siyempre meron yan para papatungan ng steel deck. Tapos adjustable U-head lang yan. Yung iba tubo, ginagawang parang trusses, naka swivel clamp lang. So ano napansin niyo, may tao sa ilalim. Wala na, 'di ba? Wala nang tukod, wala nang mga shoring yan. So anong implication niyan? Pagtapos ng buhos niyan, pwede nang buhusan sa ibabaw. Pwede na kasi wala nang tukod nakasabit na, nakahangir na yan ang disadvantage. Yun ang advantage niyan. Wala nang curing, di ba? So ano pa? Number 2, less ang formworks. Tamang less ang formworks kasi ito na wala na mga shoring at wala na ring H-frame. Di ba? Wala na ring H-frame. Okay. Tapos yung steel deck, yung steel deck less ang rebar. Kasi pag steel deck, mai-eliminate mo na yung bottom bar. Puro top bar na lang. Meron nga ibang project na wala ng top bar, pinaka-temperature bar na lang. Kung mga malilit na span lang, Rick. Tapos hindi masyado critical ang load, wala na talagang bakal. Para na lang temperature bar lang talaga. Kasi itong steel deck, yun ang pinaka-bottom bar mo na Ang downside lang, wala kang top bar. Wala siyang reinforcement sa mga negative moment. Kaya kailangan mo ng top bar. Yun lang yun, 'di ba? Tapos temperature bar para hindi mag-crack yung slab. Alright, so yun lang tatlong advantage na nakikita natin. Pero marami pa yan. Pero ito lang ang mabibigay natin. Alright, tapos adjust natin yung drawing. Adjust natin. Ito naman, disadvantage. Rick, meron tong disadvantage. Number 1 nilagay ko dito. Sa akin lang tong opinion, Rick need talaga ng expert team. Rick, basta based sa experience natin, Rick, basta ganito mga I-beam, kailangan mo talaga ng expert. Yung dati nating di ba, yung dati nating project sa may malapit sa katabi ng Robinson. 'Di ba na talagang dapat expert, and then happy naman tayo kasi expert yung na-hire natin na contractor. Okay? Sasabihin ko kung bakit kailangan ng expert. Okay, number 2 is welding connection workmanship. Ito,
kahit nung nasa abroad ako, Rick, nasa abroad, o kahit nung una pa, Rick, nagsisimula pa tayo sa construction, ang worried ko talaga sa mga steel structure, Rick, is yung connection. O, yung connection talaga, meaning, yung welding. Malaking tiwala ako sa welding, sa strength nun. Lalo na't hindi siya basta hindi lang fake, hindi fake. Ika nga hindi siya, substandard, no? Doon lang ako nagdududa, Rick, sa workmanship ng welding, ng welder. Diba? Kasi intervention Ika nga, pagka palpak yung welder mo, ano na mangyayari? Delikado na, diba? Delikado na. So, ang worry ko lang talaga sa mga welding, yung bolt, okay, dahil factory talaga yung bolt na yan, diba? Yung connection nun. Yun lang, yung welding connection lang ang worried ko sa mga ganyan. Pagka naman na sure ball ka, ika nga, na may mga test naman may mga dye penetration test, mga non-destructive test, NDT, tapos dye penetration test, at marami pang iba. Marami pang mga So, once ma-validate yun na talagang safe yung pagkaka-welding connection, walang mga pinhole, walang mga blowholes, okay tayo doon, no? Pero yun lang downside talaga nung pag naka-hire ka ng welder na hindi talaga certified, magdasal ka na. yun ang delikado. Okay, so yun lang dalawa ang may share natin na disadvantages, Tapos ngayon, need expert team, So paano ka kukuha ng expert team? Ito number 1. Dapat yung previous experience niya must be greater or bigger than the current project. Nung nag-hire tayo dati ng contractor natin, Rick, sa project natin sa sa erection is sa may biodata, ika nga yung pinaka-company background nila is dapat na mas malaki pa yung previous project nila kaysa sa ating project. In that way, sure ball tayo na yung exposure niya mas grabe kaysa sa ngayon. Kunyari, ang project natin is 4 na floor level lang, 4 na floor, no? Dapat yung contractor na natin, at least man lang, mas 6 floor ba, mas malaki. Diba? Hindi natin kailangan na yung project natin na magiging testing niya. Lalo na sa mga welding, delikado yun. Okay, number 1, pag interview mo, o kahit sa mga welder, diba? Dapat yung pinagdaanan mo, mas malaki yun kaysa sa ngayong ginagawa natin na project. Para sure ball na experience niya is maganda. Okay. Kahit din sa mga workers, ito rin, workers experience, greater than engineers. Ito Rick, ito totoo to Rick. Ang pagkakasabi ko dito, workers experience must be greater than the engineers. Totoo to Rick, experience natin to na yung previous project natin, happy tayo kasi bakit? Yung contractor talaga, tayo ang nare-learning sa kanila. 'Di ba? Pagka araw-araw, 'di ba? Sa isip natin, hindi ko alam 'yan 'Di ba? May mga learnings tayo sa mga contractor, sa mga mostly sa methodology, Rick, Ang gagaling yung paano lang yung mga kunya, yung mga kinukunya nila, tapos yung mga clam, ang gagaling. 'Di ba? Na hindi natin experience dati. Tayo pang na-learn. 'Di ba? Hindi yung kabaliktaran na nag-hire tayo ng contractor o ng mga welder, tapos tayo pa nagtuturo. Kung hindi naman tayo expert diyan, tapos tayo pa nagtuturo, anong resulta ng project? Patay na, 'di ba? Nagkalitsi-litsi ng project. So yun paano tayo makaka-hire ng expert? Number 1, dapat yung mga workers mas expert pa sa atin. 'Di ba? Ako happy ako sa previous project natin, Rick, na commercial mixed use mixed use commercial na building, arcade, na talagang tayo natututo sa kanila na ganun pala yun. Okay, very good. Pero silently. Di ba? Kaysa yung lalapit tayo pa magtuturo. Hindi naman tayo expert dyan. Di pa paano lang outcome ng project, di ba? So, yun ang ibig kong sabihin doon, di ba? Okay? So, may mga ups and downs, no? Ito lang yung ito lang yung nalista ko dito. Okay? So, marami din tayo natutunan sa previous project natin, di ba? Okay, so yun lang. And then, ito pala. Pagka yung steel deck naman, most likely, ang mga comment nito, Rick, mga comment ng mga end users, mas maalog, Rick. Mas shaky. Sige lang, mas shaky. Diba? Kaysa sa talagang konkreto. May isa-shoutout ka?
Kay Edwin ha. Shoutout Edwin, ano? Shoutout kay Vincent Alvarez, sir. Vincent Alvarez Totski. Totski ha. So follower siya. Vincent. Si ano? Si yung nandun na sa Japan. Gisnel Haying. Gisnel Haying. Oh. Ha? Regards kay Gisnel ha. Sige, sir. Oh, miss na natin yung katropa natin ha. Yes, sir. Oh, sige. Okay. So Rick, yun lang muna Rick, no? Okay. Yun lang muna. Sige, approve. Bye-bye.